Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Isang maganda at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Telescuela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Isang panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan sa araw na ito. Ako nga pala si Teacher Romnick, ang inyong magiging guro sa Health 5. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung ganon, tara na at sabay-sabay tayong matuto. Ngayong araw na ito ay ating aalamin ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ito ay hango sa most essential learning competency sa Health 5, recognizes the changes during puberty as a normal part of growth and development. Ang ating layunin ay: una, nailalarawan ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal na mararanasan habang nagbibinata at nagdadalaga. At pangalawa, natatanggap ang mga pagbabagong ito bilang bahagi ng paglaki at pagtanda. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Atin namang alamin ang mga gabay na tanong sa ating aralin sa araw na ito. Ano ang puberty? Paano nakaapekto ang puberty sa mga pagbabago ng isang bata? Ano-ano ang mga pagbabago sa isang batang nagbibinata at nagdadalaga? Paano inihahanda ng puberty ang isang tao sa kanyang mga tungkulin? Masasagutan natin ang mga ito habang tayo ay naglalakbay sa ating aralin sa araw na ito. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang tungkol sa mga tao at bagay-bagay na maaaring makatulong sa mga alalahaning mental, emosyonal, sosyal, at iba pang usaping pangkalusugan. Ating balikan at tignan kung naalala pa ninyo ang ating nakalipas na aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Ang panuto, tukuyin kung sino o ano ang inilarawan ng bawat pangungusap. Unang katanungan, ako ang kailangan mo kung ikaw ay may sakit. Madalas mo akong iniinom. Ano ako? Ang sagot ay gamot. Pangalawang katanungan, ako ang madalas mong kasama sa paaralan. Maaari mo akong kausapin kung ikaw ay may kailangan. Sino ako? Kung ang sagot mo ay guro, ikaw ay tama. Pangatlo, sa akin ka pumupunta kung ikaw ay nakararamdam ng sintomas ng COVID-19 virus. Sino ako? Ang sagot ay doktor o nurse. Pang-apat na katanungan,
Ako ang dapat mong kainin upang ikaw ay maging malusog at malakas. Ang tamang sagot ay gulay at prutas. Magaling mga bata! Sadyang napakahusay ninyo at naalala nyo pa ang ating nakaraang aralin. Atin nang simulan ang paglalakbay natin sa kanlungan ng kaalaman sa Health 5. Ano nga ba ang puberty? Ito ang yugto ng buhay kung saan nakararanas ang isang tao ng malalaking pagbabago sa katawan, pakikitungo sa ibang tao at pagtingin sa sariling kaanyuan. Ang mga pagbabagong ito ay paghahanda sa mga malalaking tungkuling pansarili, pampamilya at panlipunan. Walang saktong gulang kung kailan mararanasan ng mga kabataang tulad mo ang pagbibinata o pagdadalaga. Sa karamihan, ang gulang na pumapasok sa puberty ang isang tao ay mula 10 hanggang 14 na taong gulang. Sa mga lalaki, ang kadalasang gulang ng puberty ay mula 12 hanggang 14 na taon. At sa babae naman ay 10 hanggang 12 taong gulang. May mga taong mas maaga o kaya ay mas nahuhuli sa nararanasan na pagbabago. Naisip mo na ba kung paano nga ba talaga nagkakaroon ng malaki at mabilis na pagbabago sa ating katawan sa panahon ng puberty? Kapag ang iyong katawan ay handa na para sa mga pagbabagong gagampanan nito, ang maliliit na galandula sa ilalim ng utak na tinatawag na pituitary ay naglalabas ng mga likido o hormones na naglalakbay mula sa lokasyon nito sa utak patungo sa mga glandulang pangkasarian o sex glands. Sa lalaki, ang hormones ay hahalo sa daluyan ng dugo mula sa pituitary at pupunta sa dalawang testes para gumawa ng testosterone. Sa babae, ang hormones ay hahalo sa daluyan ng dugo mula sa pituitary at pupunta sa dalawang ovaryo upang gumawa ng estrogen. Ang mga nabanggit na hormones ang siyang nagiging dahilan sa pagbabagong nararanasan sa puberty. Ang testosterone ay ang panlalaking hormone na nagbibigay ng mga katangiang panlalaki, kagaya ng malaking kalamnan, malaking boses at mga buhok sa katawan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sperm at similya ang mga kalalakihan na kailangan sa pagpaparami ng lahi. Samantala, ang estrogen ay ang pambabaeng hormone na nagbibigay ng mga katangiang pambabae kagaya ng paglaki ng dibdib at pagkakaroon ng regla. Ang estrogen din ang dahilan kung bakit nagiging hinog ang mga itlog sa ovaryo. Ano nga ba ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan ng isang lalaki? Ating alamin ang mga pagbabagong ito. Una, pagkakaroon ng mga buhok sa mukha at katawan. Ang mga kalalakihan ay unti-unting mapapansin ang pagtubo at pagdami ng mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng sa mukha, dibdib, tiyan, kilikili, at sa paligid ng ari na minsan ay kumakalat sa hita. Ang ganitong pagdami ng mga buhok ay normal at hindi dapat ikabahala. Ang ikalawa ay paglaki ng Adam's apple at paglaki at paglalim ng boses. Sa panahon ng puberty, mararanasan ng kalalakihan ang paglaki ng tinatawag na Adam's apple. Sa ibang kalalakihan, ito ay mas nakaumbok sa lalamunan at pansinin. Kasabay nito ay ang maharahang pagbabago at paglalim ng boses. Ang pangatlo ay paglapad ng balikat. Ang paglaki at paglapad ng mga balikat
ay isa rin sa mga senyales ng pagbibinata. Ito ay paghahanda ng katawan sa mga gawain na hinaharap tulad ng pagbubuhat. Ang pang-apat ay paglaki ng dibdib. Ang paglaki ng kaha ng dibdib ay isa sa mga natatanging katangian ng pagiging lalaki. Ngunit dapat na malaman na hindi pare-pareho ang sukat ng laki at lapad ng dibdib ng mga lalaki. May mga natural na malaki at malapad at may sadyang maliit ang dibdib. Ang panglima ay paglaki ng mga kalamnan. Kasabay ng paglapad at paglaki ng mga balikat at dibdib ay ang paglaki at pagkahubog ng mga kalamnan. Sadyang mas malaki ang kalamnan ng mga lalaki kumpara sa mga babae dahil kailangan ng mga lalaki ang malakas na kalamnan. Ang pang-anim ay pagbabago sa ari. Ang isa sa mga kapansin-pansin sa ari ng lalaki ay ang unti-unting paghaba nito. Kasabay nito ang paghubog ng scrotum dahil sa lumalaking testicles. Ang scrotum ay ang balat na bumabalot sa testicles o testes. Ang paligid ng scrotum ay tinutubuan ng mga buhok na tinatawag na pubic hair. May 2 testes ang lalaki. Ang bawat isang testes ay gumagawa ng milyong-milyong sperm. Ang testes din ang gumagawa ng androgen, isang panlalaking hormone na mahalaga sa paglaki at paghubog ng katawang panlalaki. Ang pang-7 ay ang karanasan tungkol sa nocturnal emission. Dahil ang ari ng lalaki ay nagiging ganap na at tama na sa pagkahubog, ang mga kalalakihan ay makararanas ng di mapipigilang paglabas ng semilya habang natutulog sa gabi. Ang tawag sa ganitong pangyayari ay nocturnal emission. Ang nocturnal emission ay normal na nararanasan ng mga kalalakihan at hindi dapat ikabahala. Ito ay senyales na ang katawan ng lalaki ay handa na sa gagampanan na bahagi ng buhay. Ito ay ang pagkakaroon ng anak at pagkakaroon ng pamilya sa hinaharap. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga pagbabagong nagaganap sa katawan ng isang babaeng nagdadalaga. Ang una ay paglaki ng dibdib. Ang tisyo sa dibdib ay unti-unting lumalaki. Ang kalamnan ay malambot at mapula ang paligid. Ang nipple o utong ay lumalaki rin parang namamaga. Magandang tandaan na ang laki at hugis ng dibdib ng babae ay hindi pare-pareho. Ang paglaki ng dibdib ay palatandaan na ang katawan ay naghahanda na sa malaking gawain sa hinaharap bilang ina. Ang pangalawa ay pagbabago sa ari. Kagaya ng mga kalalakihan, ang mga kabaihan ay nakakaranas din ng mga pagbabago sa panlabas at panloob na ari. Ang panlabas na ari ay nagiging matambok ng konti at nagiging mas malaki kaysa ng dati. Ang panloob na ari ay nagbabago rin. Ang 2 ovaryo ay nagsisimulang gumawa ng estrogen. Ang pambabaeng hormone at ang itlog ay nagsisimula ng mahinog. Ang pangatlo ay pagkakaroon ng buhok sa ibang bahagi ng katawan. Kagaya ng mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay magkakaroon din ng mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng sa kilikili at sa paligid ng ari. Gayunpaman, ang pagtubo ng buhok sa ibang bahagi ng katawan ng babae ay hindi ganoon karami at kakapal tulad ng sa lalaki. Ang pang-4 ay pagkakaroon ng regla. Ang unang regla ay tinatawag na menarche. Isang tanda na ang katawan ay naghahanda na sa pagdadala ng sanggol sa hinaharap.
Bawat buwan pagkatapos ang unang regla, ang ovaryo ay maglalabas ng isang itlog. Halos kasabay nito ang pagkapal ng bahay bata bilang paghahanda sa pagdadala ng sanggol. May mga pagkakataon na higit sa isang itlog ang nilalabas. Ang itlog ay maghihintay ng pagkakataong magkatagpo ng similya upang maging punla at pupunta sa bahay bata, kung saan ito ay lalaki at magiging sanggol sa loob ng 9 na buwan. Kung sakaling walang nangyaring pagpupunla, ang mga linya ng laman sa bahay bata ay ilalabas sa pamamagitan ng regla. Ang ganitong sistema sa buhay ng babae ay karaniwang mangyayari sa buwan-buwan at bahagi ng pagiging babae. Ito hanggang sa dumating na menopausal period. Ang menopause ay ang paghinto ng regla ng isang babae. Ito ay isang yugto ng pagtatapos ng paggawa ng itlog at mawawala na rin ang kakayahang magbuntis ang isang babae. Ang panglima ay mga pisikal na pagbabago. Ang ilan sa mga pisikal na pagbabago sa katawan ng babae ay pagkakaroon ng matinis at maliit na boses, mas maliit na kalamnan sa braso, katawan, hita at binti at malapad na balakang. Ngayon naman, dumako tayo sa mga pagbabago na nararanasan ng parehong babae at lalaki. Ang una ay ang pagtangkad. Ang bigla at mabilis na pagtangkad ay nararanasan ng parehong kasarian at tinatawag na growth spurt. Ang mga bisig, hita at binti ang mga unang lumalaki at humahaba kasunod ng paglaki at paghaba ng katawan. Ang pangalawa ay pagkakaroon ng tigyawat. Normal sa mga kabataan ang pagkakaroon ng mga tigyawat sa mukha at ibang bahagi ng katawan. Ito ay sa kadahilan ng nagiging aktibo ang sweat glands at oil glands na labasan ng langis at pawis sa mukha at katawan ay nababarahan ng mga naghahalong dumi, pawis at langis. Ngayon naman, ilang mga pagbabagong emosyonal at sosyal. Pagkakaroon ng crush. Isa sa mga malaking pagbabago sa tao sa panahon ng puberty ay ang pagkakaroon ng crush o lihim na pagtingin at paghanga sa ibang tao. Ang crush ay maaaring mangyari sa kaparehong gulang o mas matanda at sa kabila o sa kaparehong kasarian. Dapat na maintindihan na ang crush ay hindi sinyales ng pagpasok sa isang seryosong relasyon, bagkus ito ay isang magandang karanasan na batay sa mga katangiang hinahangaan sa isang tao na maaaring gusto ring makuha o magaya o payak na paghanga lamang sa isang tao. Magandang kausapin ang isang pinagkakatiwalaang matanda tulad ng magulang, nakakatandang kapatid, guro o leader ng simbahan tungkol sa mga paghanga at paano ito makakaapekto sa pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Ang pangalawa ay pakikisalamuha sa kabilang kasarian. Ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay madalas na mapapansin na nakikipag-usap at nakikisalamuha sa mga nasa kabilang kasarian kaysa sa kaparehong kasarian. Ito ay bahagi ng pag-e-eksperimento at pagsasanay ng mga kabataan tungo sa pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Dapat din maintindihan ng ganitong gawain ay normal at hindi dapat pangambahan. Ang mga kabataang sanay makisalamuha ay lalaking may maayos na pakikitungo sa kapamilya at katrabaho paglaki. Pangatlo, maraming oras na kasama ang mga kaibigan. Kapuna-puna ang mga kagustuhan ng mga kabataan na makasama at makakwentuhan ang mga kapwa kabataan kaysa mga magulang o mas nakakatanda.
Pang-apat ay pagiging matured ang pag-iisip. Ang utak ay kasama rin ng iba pang bahagi ng katawan sa mga pagbabago. Mas nagiging malalim mag-isip ang isang nagbibinata o nagdadalaga. Nagugustuhan nila ang mga usapang tungkol sa politika, agham, ekonomiya, at mga usaping panlipunan. O hayan! Alam nyo na ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Alam kong lubos na ninyong naunawaan ang ating talakayan sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating mga gawain? Kung ganon, ilabas na ang ballpen at papel at sabay-sabay nating sagutan ang ating mga gawain. Ang panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang para isulat ang inyong mga sagot. Ito ang edad kung kailan kadalasang nagsisimula ang puberty sa mga lalaki. A. 10 hanggang 12 taong gulang. B. 12 hanggang 14 na taong gulang. C. 13 hanggang 15 taong gulang. At D. 15 hanggang 16 na taong gulang. Kung ang sagot mo ay letra B, 12 hanggang 14 na taong gulang, ikaw ay tama. Anong glandula sa katawan ang gumagawa ng hormones na nagdadala ng pagbabago sa katawan sa panahon ng puberty? A. Hypothalamus. B. Pituitary. C. Thymus. At D. Thyroid. Kung ang sagot mo ay B. Pituitary, ikaw ay tama. Ang mga sumusunod ay pagbabago sa katawan ng lalaki kung nagbibinata maliban sa A. Paglaki ng boses. B. Paglapad ng balakang. C. Paglaki ng dibdib at balikat. At D. Pagkakaroon ng bigote at balbas. Kung ang sagot mo ay B. Paglapad ng balakang, ikaw ay tama. Alin ang hindi pagbabago sa katawan ng babae sa pagdadalaga? A. Pagkahinog ng itlog. B. Pagkakaroon ng regla. C. Paglapad ng balakang. D. Pagkakaroon ng Adam's apple. Kung ang sagot mo ay D, pagkakaroon ng Adam's apple, ikaw ay tama. Magaling mga bata! Inaasahan ko na nakuha ninyo lahat ng tama ang una nating gawain. Handa na ba kayo para sa ating ikalawang gawain? Ilabas muli ang papel at ballpen at sabay-sabay nating sagutan ang ikalawang gawain. Para sa pangalawang gawain, isulat ang babae kung ang pagbabago ay nagaganap sa babae at lalaki naman kung ito ay nagaganap sa lalaki sa panahon ng puberty. Bibigyan ko kayo muli ng 5 segundo sa bawat bilang. Una, nagkakaroon ng nocturnal emission.
Ang sagot ay lalaki. Pangalawa, pagkakaroon ng regla. Ang tamang sagot ay babae. Paglaki at paglalim ng boses. Ang tamang sagot ay lalaki. Paglaki ng kalamnan sa balikat at dibdib. Ang sagot ay lalaki. At ang panghuli, paglapad ng balakang. Ang tamang sagot ay babae. Magaling mga bata! Sadyang napakahusay ninyo! Binabati kita dahil nagawa mo ng maayos ang mga gawain. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa Health 5, Teacher Romnick, na nag-iiwan ng katagang, magbago man ang lahat sa iyo, ang malaga, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa sarili mo. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!